sa inyo lahat. So may mga nagaganap na rally ngayon hanggang November 30. Ayon sa isang political analyst, parang full blast na nila yan. Kasi hanggat di nila napapababa si Marcos before next year. Kasi ang kalkula nila ng mga political analysts, lalo si Roland Llamas, kaya gusto nilang pababayin si Bongbong. Gusto nilang gayahin yung nangyari kay Gloria sa kay Era, na yung pumalit ay pwede pang magkaroon ng re-election. So after 3 years, o after January, so wala nang pag-asa yung re-election. So magsasubside na yan. Wala na yung mga attempts na after this year. So pinipilit talaga nila na makuha ang upo, ang silya ng presidente bago mag 3 years para meron pang pagkakataon na magkaroon ng re-election sa papalit na presidente. Kinokopya nila yung Gloria. Kaya may tamo, after a year, pumasok na yung may isog rally na para pababayin siya. Hindi lang mapatunayan yung akusasyon, and even yung sinasabi nga na ngayon ay corruption. So, ganyang kagulo ngayon. Last foray na nila yan. So, gagawin na lahat ng paraan. Okay. Former DPWH Undersecretary is widely recognized as an outstanding leader, notably for receiving the 2022 Outstanding Filipino o tinatawag na TOPIL Award for her contribution to Government and Public Service Award. So, even yung Most Outstanding Civil Engineer Award from PRC. Siya po si Engineer Cabral, Undersecretary. Siya po yung isa sa inaakasahan ngayon ng corruption. Siya po ay first female national president of the Philippine Institute of Civil Engineers and the first woman to reach her high-ranking position in the DPWH from within the department's rank. So, laging first. Kaya nabanggit yan. Ganyan po ang nangyayari sa ating kultura simulat sa pool. Lalo na sinasabi nga tayo ay matriarchal. Ang ating religion na malaki ay matriarchal. At darating ang 2028, maingay na po ngayon ang presidentiables sa 2028 election. At mayroon pong 3 babae na maingay na sinasabi ng mga botante. Siya po ay si VP Sara, former VP Dela Robredo, and Senator Risa Hontiveros. So, mga babae na nagpapakita ng kanilang kagalingan. So, walang problema sa kagalingan. Yung lumaban kay presidente ngayon, sino ba yung babaeng nakalaban niya? Sa Amerika? Si Hillary. Okay. So dahil pinananatili ng Amerikano, ng US, yung tradition nila na babae lang ang presidente. So, kaya mahirap pang manalo ang babaeng presidente sa Amerika. So, yun yung kanilang tradition. So, yung mga kababayan, noon pa siya usapin
yung sinasabi ng woman empowerment. At sa panahon ngayon, same principles siya ng egalitarian. Ang egalitarian sa history, it means equal. It advocates equal principles, no role hierarchy, no gender-based restrictions on leadership roles in the church or homes. It develops during 17th and 18th century, particularly by philosophers like John Locke and Jean-Jacques Rousseau, built on ideas of natural rights and equality, challenging the concept of a divinely ordained and social hierarchy. So makita mo, noon pa yan, women empowerment o yung feminist movement. So mas maaga pa sa 17th and 18th century. Dahil lumalabas ka dati na ang babae ay second class sa society. Kaya sabi nga, ang mga babae dati, hindi na pinagka-college. Kasi sa bahay lang naman daw ang mag-stay. Yun yung mga principles na pumasok, kaya nagkaan sila ng gender equality. So walang problema sa gender equality. As a Christians, may pag-aaralan tayo when it comes to roles. Walang tinatawag na inferior and superior sa babae at lalaki. When it comes to salvation, meron talagang malinaw na equality. Walang barbarian, walang Hudyo, walang babae, walang lalaki, walang alipin, at walang malaya pagdating sa salvation. Pero when it comes to roles, duties, walang equality. May kanya-kanya tayong gagampanan. Kasi kung titignan natin na merong inferiority when it comes to roles, makikita natin si Jesus Christ inferior sa kanyang tatay, sa kanyang ama. Kasi mayroong submission. Even the Holy Spirit, sa economy ng salvation, mayroong submission. Pero pagdating sa divinity, sa kanilang pagiging Diyos, nandun yung equality. So sa Trinity, mayroong equality, three divine persons. But when it comes to roles, their duties, according to the great plan, covenant of redemption, mayroong submission. So walang inferior and superior when it comes to roles. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon natin ay yung 1 Corinthians chapter 11 verses 2 to 16. At muli niyayaan kong tumayo bilang paggalang sa ating babasahin na teksto ngayon. 1 Corinthians chapter 11 verses 2 to 16. Now I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions, even as I delivered them to you. But I want you to understand that the head of every man is Christ, and the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonor his head. But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. She is the same as if her head were shaven. For if a wife will not cover her head, then he should cut her hair short. But since it is graceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But woman is the glory of man. For man was not made from woman, but from man. Neither was man created for woman,
but woman for man. That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor man of woman. For as woman was made from man, so man is now born of woman. And all things are from God. Judge for yourselves. Is it proper for a wife to pray to God with her head uncovered? Does not nature itself teach you that if a man wears long hair is a disgrace for him? But if a woman has long hair, it is her glory. For her hair is given to her for covering. If anyone is inclined to be contentious, we have no much such practice, nor do the churches of God. Tayo po manalangin. Pakilang Ama, kami po patuloy ng papasalamat sa inyo sa araw na to, na niloob niyo ang bawat sa amin na muli kang makaniig sa inyong presensya, lalo-lalo na niyo sa inyong salita sa araw na to na itinangin niyo sa lahat ng araw na nagdaan sa buong busan linggo. Tunay nga ng araw na to ay para sa inyo, at ito rin ay kapahingahan sa amin at kapakinabangan ng aming kaluluwa sa mga salita na aming maririnig, kapahayagan mula sa inyo, upang magamit namin bilang tanglaw sa aming lalakaran at liwanag sa prinsipyo ng buhay na gagalawan namin at lalakaran sa mundong ito. Kaya tulungan niyo kami sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay patuloy niyong lukuban ng inyong presensya bawat sa amin upang patuloy kami na magkaroon ng liwanag at malalim na pagkakaintindi sa inyong salita. Tunay nga ng inyong salita ang isang tangi lamang mananatili, katibayan ng inyong salita ay pwede namin sandigan hanggang kamatayan. Kaya lubos kami nagtitiwala ng araw na to ay patuloy na magbibigay ng kalalatian sa inyong dakilang pangalan. Dalangin po namin na muli sa oras at araw na kayo muling babalik at kami iharap sa inyo, maabutan niyo nawa na mabuti at tapat ang bawat sa amin. Ito po ang aming samang dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Bali pang 8 na series na to na Of Mothers. At muli, binabanggit ko nga na pagdating sa buhay ng isang Kristiyano, huwag nating i-compromise ang lahat ng katotohanan na meron tayong natutunan at pinahayag ng salita ng Diyos magmula nang tayo nakakilala. Hindi po siya negotiable. Kaya hindi po siya pwedeng compromise. Lalo na yung topic natin ngayon na madalas na binabangga na maraming iglesia na hindi tumatayo sa tinuturo ng Biblia, lalo na sa topic na to. Ang ating pag-aaralan po ay male headship. Actually, ito po ay isang seminar. Marami pong katanungan dito. Kung may pagkakataon na oras tayo para magkaroon ng tanungan patungkol sa usapin na to, so ready po kami ni Pastor Dong na sagutin ang mga tanong nyo when it comes to male headship. Kasi sa history po, maraming churches na even yung mahawak ng theology, gaya na rin yung sinabi ni Pastor Dong sa Amerika, nag-o-ordain na po ang presbyterian ng babae.
Hindi na po kayo magtataka kung bakit mayroong mag-asawa na kinakasal, ang nasa harap nila, nag-officiate, babae. Even sa Southern Baptist sa Amerika, pinasok na yung turo nito sa pamagitan ng Rick Warren. Yung kilalang Southern Baptist sa Amerika na si Rick Warren, nag-ordain na rin ng babae. Baka dumating mismo yung isang konserbatibong iglesia na malaki, even Vatican, baka magkaroon na rin ng babaeng bishop, archbishop, pope. Dahil ang katotohanan when it comes to male headship, tinatabunan ng mga ideologies and philosophies. Ang topic natin ngayon, meron pong dalawang punto, yung male headship. Una, creation mandate. Pangalawa, church order. Dahil mahaba po siya, creation mandate muna ang pag-uusapan natin ngayon. So baka by next Sunday na yung church order kasi madugo yung church order. Alam niyo po, bago nawala si R.C. Sproul, ang church nila, nagbebelo ang babae pag maiksi ang buhok. Kasi ito yung tinuturo ng Biblia. Pag maiksi daw ang buhok ng babae, pinutol yung kanyang head coverings. Pagdating sa loob ng church, dapat meron siyang belo. So ngayon, pasok po tayo sa ating pag-aaralan. Sabi ng mga egalitarian, ito raw ay na-develop because yung consequence of sin. It means, sabi ng egalitarian, pumasok lang daw ang turo ng male headship dahil sa paglagpak ng tao sa kasalanan. So kung ito ay nangyari daw sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, ang posisyon nila, nangyari lang ang male headship because of yung post-fall. Hindi sa pre-fall. Egalitarian insists that it is a post-fall consequence. Kaya pag sinabing post-fall, ang ini-insist ng egalitarian from the word equal, dinidefine nila yung creation mandate. Ayon po sa verse 8, 10, 11, sinasabi ni Pablo, ito po ay may kinalaman sa creation mandate. It's not post-fall. It's not a consequence of sin. Ito po ay malinaw na tinuturo pre-fall. Unang-una, punta tayo sa Genesis chapter 3 verse 6. Sa Genesis po tayo pupunta. Yun ang tinuturo ni na hindi nilikha ang babae muna, kundi ang lalaki. Nilikha ang babae para sa lalaki. Hindi pa nagkakasala yun. So ano ang point ni ayun, kumagdalipat. Okay. So sa Genesis chapter 3 verse 6, nilikha ang babae dahil nakita ng Diyos ang pangangailangan ng lalaki. Kaya nga pagdating sa partner, mas alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Dahil dun pala sa Genesis, meron pangangailangan si Adan. Siguro nakita na malungkot siya, wala kang partner,
Ewan ko, baka nakipaglambingan na sa malalaking unggoy o aso. So hindi yan ang partner mo. Gagawa kita ng mga partner mo. So even sa Genesis chapter 3, 6 pababa, makikita natin yung pagkakalikha kay Eva at Adan. Una, si Adan, ginawa si Eva dahil sa pangangailangan ni Adan. At yung salitang suit for him, ibig sabihin, ginawa si Eva bilang helpmeet, hindi po helper or helpmate. Ang ibig sabihin ng helpmate, kailangan niya ng katuwang. Kaya hindi sa helpmate o helper, helpmeet, para magkaroon ng katugunan sa pangangailangan ng bawat isa. Sabi sa Genesis 2:18. So ang tinuturo dito, yung complementarity. Yan po yung kalaban na turo ng egalitarian. Complementarian. Ang church po natin tumatayo sa complementarian. Na yung bawat isa nangangailangan ng bawat isa. Meron silang need. At dito binabanggit sa verse 23 ng chapter 2, 2 beses pinangalanan ni Adan si Eva. Yung anak nyo, sino pwedeng magpangalan niyan? Kapitbahay nyo? Yung barangay captain? O yung mayor nyo? Sino pwedeng magpangalan sa anak nyo? Iba yung magulang. Pag nag-asawa ka, mananatili ba ang pangalan mo o ang pangalan na ng lalaki ang dadali ng babae? Ang daming complication ng stand ng egalitarian. Pag nagpapangalan na ang babae sa lalaki, pwede na mangyari yung prinsipyo. May problema egalitarians pagdating sa gender equality. Pag nagawa na ng lalaki na siya ang nagbubuntis, hindi ang babae, pwede na yung arguments nila na equality. Kasi ang problema, ang babae lang ang nanganganak, hindi ang lalaki. Nasaan yung equality ron? Maraming complications ang ituturo ng gender equality na tinuturo ng egalitarian. Pagdating sa maraming tinuturo na kalikasan, ang pagkatao natin, gaya ng paglilikha ng Diyos. Ang sabi ni Adan, bone of my bone, flesh of my flesh. Nanggaling si Eva sa tagiliran, sa tadyang ni Adan. Sabi nga turo, pinatulog siya ng malalim. Nung nag-aaral ako ng biblical counseling sa marriage, nakita ko, wala talaga equality. Dahil ang lalaki, mahina ang kanyang, yung sa sugat, mataas ang tolerance ng babae kaysa sa lalaki. Kaya kailangan patulugin si Adan ng malalim. Kasi wala pa naman dating anesthesia. Patutulugin ka na lang ng malalim. Yun yung purpose nun. Kasi magkaiba ang kanilang biological or anatomy. Kasi ang babae galing sa katawan na ni Adan. Pero si Adan galing pa sa lupa. Gaya ng binabanggit ko, pag nagsabay ang babae sa CR, sa beach, magkaiba ang klase ng tubig na lalabas pag naliligo yung dalawa. Isa parang chocolate, yung isa puti. Kasi gawa raw sa lupa ang lalaki. So nanggaling siya sa tadyang. So maraming kang makikita. Ang Amerika, even Thailand, malalaman mo ang babae na she-male sa amoy pa lang.
at pagdating sa pag-ihi, biologically, magkaiba ang amoy ng ihi ng lalaki at babae. Kaya makita mo yung babae, tomboy, magsi-CR siya sa CR ng babae. Pero yung bakla gusto niya mag-CR sa babae rin. Bakit? Mapanghiya sa CR ng lalaki. Magkaiba ang ihi nila. At pagdating sa pawis, magkaiba pa rin yan. Kahit yan na mukhang babae, dahil sa tindi ng siyensya ngayon, sa Thailand, sa Amerika, magpaayos siya. Boses, mababago. Pero pagdating sa pawis, sa ihi, lalaki pa rin. Makikita mo yung distinction. Kahit di mo na sa pag-ihi. So, yung sinasabi ni Pablo rito, verse 2, maintain tradition. So, ang tradition dito, ang tinuturo niya, when it comes to submission and authority. Kasi ang tradition dito, hindi po sinasabing head covering, sis belo. Ang tinuturo po rito, yung submission and authority. Yung tradition. Kasi ang Korinto po, under sila ng Greco-Roman culture. Sa Greco-Roman culture, kailangan talaga mahaba ang buhok ng babae at ang lalaki maiksi. Dahil na-influensyahan na ang mga Hudyo ng Greco-Roman culture, ang mga lalaki, cut na, maiksi na ang buhok nila. Kung ito ay kultura, na pagdating sa belo, bakit hindi dinala raw ni Pablo sa ibang sulat niya? So, nag-aaral kami when it comes to hermeneutics. Merong mga doktrina na isang beses niyang tunuro, hindi na kailangang ulutin. Hawak-hawak na yun ang lahat. Pero meron sa hermeneutics na kailangan merong mag-corroborate na another scripture para maging dogmatic siya. So, kung hindi sa tinuro, sa ibang epistle ni Pablo sa Korinto lang. So, ibig sabihin, hindi ito isapin ng belo. Ito ay isapin ng submission and authority. Kaya inungkat yan magmula sa Diyos. Parang cover, yung umbrella. God, Christ, man, woman, tapos yung woman, yung kanyang buhok. Ngayon, sabi, the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. So, makita mo, tinuturo yung submission. Submission, but it doesn't mean inferiority nung nagpapasakop. Kasi even sa Trinity, binanggit ko, merong submission, but sila po ay equal. Yan sinasabing masakit eh. Nangyari sa mga unang siglo, 16 or 17th century, second class ang babae. No, hindi tinuturo ng Bible ng Diyos na second class ang babae. Complementarity ang tinuturo. Magkaiba lang siya ng role. Ang lalaki ang magtatrabaho, sa Genesis pa lang, ang babae ang mag-aalaga ng mga anak. So sabi, pag ang buhok daw ng lalaki tinanggal, meron daw siyang covered o mahaba ang buhok, it means it is a dishonor. Diyan yung makikita kung bakit nagkakagulo-gulo ngayon, merong chaos ngayon when it comes sa society natin, when it comes to gender. Walang doktor na magsasabi na ang pagiging bakla at ang pagiging tomboy may kinalalaman sa genes. Lahat po yan outside ng body. Walang kinalalaman ng genes. Walang kinalalaman ng X and Y chromosomes dyan. Walang baby na lalaki na iyak, mararamdaman mo sa pag-iyak niya, bading, oh wow! Wala kang maririnig ng ganun. Even yung paghawak niya ng nanay niya pag dadumedede, bading to. Hindi. Walang ganun.
Lahat po yan, resulta, consequence, nangyayari na principle na hindi natin tinataguyod na prinsipyo ng Biblia. Mamaya sa next week, dadaanan natin yan when it comes to church order. Sabi sa verse 5, woman uncovered or shaven, it is a dishonor. Gaya sinabi ko, it's a Greco-Roman culture. Ang tinuturo ni Pablo rito, submission and authority. So, ibig sabihin, dapat magkaroon ng submission ng babae sa lalaki. Woman covering is a sign of marital status. Greco-Roman culture, ang babae may cover ang buhok, ang ulo, ang lalaki wala. Pumunta ka sa Jewish culture, wala bang cover ang lalaki? O babae, lalaki merong cover? May talukbong pareho. Diba? So, ito ay Greco-Roman culture. So, ang pinag-uusapan dito, it's not culture. It's about submission and authority. Ang sabi, pumasok na sa verse 8. Okay, verse 7. Man uncovered head, yung image and glory of God. So, makita mo yung submission. Tapos sa babae naman, yung lagi sinasabi, yung buhok niya, ang kanyang glory. Dahil ang glory ng lalaki, yung babae. At ang glory ng babae, yung kanyang buhok. Sabi sa verse 8, woman was created for man. Kaya sinasabi sa Genesis, verse 12, for man was not made for woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. So may tamo, binabalikan niya yung Genesis. Complementarity. Complementarian. O, hindi po egalitarian ang turo ng Lord. Sabi sa verse 10, that is why a wife ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Bakit binanggit ni Pablo because of the angels? Because when it comes to worship service, meron po tayong laging bisita. Nagbabantay po lagi sa atin kung paano tayo mag-worship. During that time, tinutukulan na rito yung angels mismo. Kaya sabi, dapat yung reverence natin dahil sa mga non-corporeal visitors natin, yung respect, even sa kanila, nandun doon sinasabi nga na paggalang. Kaya dapat yung babae, maging aware siya, dapat nandun yung kanyang submission. Nandun yung presence when it comes to worship service. Tapos pumasok uli sa verse 11, yung interdependence. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor man of woman. So may tamo, tinuturo yung interdependence, yung mutual mutual needs, yung symbiotic relationship. Meron silang need na nagsasabi, even sa Ephesians 5. Merong need ang bawat isa na magpupuno sa pangailangan ng isa. Kaya nga hindi naniniwala ang Lord sa unless mabigyan ka ng gift, ng blessed singleness. Pero nakadesign tayo at the marriage. Kasi meron kang need. Pero kung yung need mo na overcome ng gift, ng celibacy, yung blessed singleness, much better, sabi ni Pablo. Mas malawak ang iyong gawain pagdating sa Panginoon. Kaso nag-claim ka ng single blessedness, hindi ka naman gumagawa sa Panginoon. Malabo yun. Kasi ang purpose ng celibacy, para mas malawak ang yung pagganap sa gawain ng Panginoon. That's the purpose. Pero kundi, nagja-justify ka lang ng sarili mo. Still a disobedience. It is still a sin.
Okay, so ngayon, yun po yung creation mandate. So yung role of woman, even at home, next Sunday in the church. So yung creation mandate. So meron pong ginagamit ang mga egalitarian na mga scripture, biblical support. Pero tingnan natin yung kanilang tinutungtungan. Ito po yung ating text case, si Deborah, a prophetess. Si Deborah po ay prophetess. Nakikita natin sa Judges chapter 4. And simulan natin sa verse 4. Si Deborah po, among prophets, siya lang po yung prophetess, siya yung babae. And pagdating sa mga judge, siya rin lang ang babae. But, she recognized male headship. Bakit? Now Deborah, prophetess, the wife of Lapidot, was judging Israel at that time. So wala pa silang king yan, puro judge pa. She used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the people of Israel came up to her for judgment. Verse 6, she sent and summoned Barak, the son of Abimenom, from Akedes Naphtali, and said to him, has not the Lord, the God of Israel, commanded you, go gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 from the people of Naphtali and the people of Zebulun. Bakit kinikilala ni Deborah ang male headship? Pag sinabing male headship, led by men, ruled by men. Judge si Deborah and a prophetess. Pero makita mo yung paggalang niya sa male headship, pinatawag niya privately, not publicly. Kasi ang pag-lead ng men sa kapulungan, sa karamihan, you will rule men publicly. Pero dito, kinausap niya ng sarilinan si Barak. Isumonit at sinabi niya, hindi mo ba alam, ano sabi? Na ang Diyos ng Israel, inuutusan ka. So, ibig sabihin, nire-relay niya kay Barak kung ano yung utos ng Diyos. So, it means, ang sinasabi rito, binabasag natin yung sinasabi ng mga egalitarian, si Deborah, ginamit ng Diyos. No! Still, may respect pa rin si Deborah sa male headship kasi kinausap niya privately. Hindi alam ng kapulungan ng Israel ang pinagagawa ng Diyos. Yung pangunahan niya ang 10,000 kalalakihan, sinabi yan privately ni Deborah. Hindi niya sinabi doon sa kapulungan. Still, Israel, hindi siya lead by woman. Ang gusto ni Deborah, it must be led by men. At pagdating sa male headship, tinuturo dito sa Deborah's account, it was only a prescription. It was only a description. Parang pagdating sa history, sa Acts, sa hermeneutics, nagtuturo kami, tinuturo niya lang yung kasaysayan.
Pero hindi siya nag-uutos. It's only a description. Dinidescribe niya lang ang nangyayari. Kagaya ng kwento sa Acts, kinikwento niya lang. Na pagdating sa tongues, hindi inuutos na mag-tongues. Kasi sa sulat ni Pablo, sa Corinto, sa iba pang epistle niya, sinasabi niya, much better na magturo ka na lang, mag-prophesy ka na lang, kaysa mag-tongues, kung wala namang interpretation, walang interpreter, walang makakaintindi. So, ibig sabihin, dinidefine niya yung tongues. Ito ang mas mahalaga. May mga turo ngayon na simbahan, kailangan mong mag-tongues. Napunta ako sa COG, kailangan pala mag-tongues pag ikaw ay pastor doon. No! Sabi ko, hindi pala pwede mag-pastor, hindi ako marunong mag-tongues. So sa Acts, tinuturo lang yung nangyayari before kung paano tumakbo yung history ng kaligtasan. Pero minamagnify nila yung turo minimajor nila yung tongues sa Acts. No, it's only a description. Kagaya nangyayari kay Deborah. It's only a description. Sinasalarawan lang yung pagiging prophetess niya. Pero it doesn't mean he must lead the man. In Deborah's account, it was only a descriptive and not prescriptive. Hindi siya inuutos. Hindi siya inuutos, ni sinasalarawan lang. Pag sinabing piniprescribe, pinapagawa. Parang sa gamot, mayroong prescription. Sabi nila, prophetess. Ang usapin dito, nakakita ba kayo sa istorya ng Hudyo na ang namumuno ay queen? Meron nangyari sa atin sa history, si Queen Elizabeth. Pero isolated case yan. Pero sa history ng Israel, ang namumuno, king, hindi queen. May mamuno man ng queen sa Israel, wicked siya, like Jezebel. Yung isang pang queen, wicked din yun, na namumuno. Si Esther, queen siya. Hindi siya wicked, pero queen siya sa pagan country. So, yun yung sinasabi nga so nag-aaral kami, ito yung textual case. When it comes to egalitarian, when it comes to Deborah, ginagamit nila bilang support sa kanilang stand. So yun po yung sinasabi na male headship. Ang tinuturo niyan, still, from the very beginning, bago pala magpakantao, ang tinuturo niyan, submission and authority. Kaso nangyayari ngayon ng tao, dinadaya niya. Yun yung hamon sa atin, panatiliin natin ng turo ng Biblia when it comes to creation mandate, still, male headship, submission, and authority. So yun po yung bilang hamon sa atin. Sa nangyayari sa mundo natin ngayon, marami tayong itatakal na mga mali na dapat nating ituwid. Leading without love is tyranny. Ibig sabihin, yung submission and authority natin bilang mga lalaki, pag hindi siya encapsulated or kasama ang pag-ibig, it's tyranny. Ang turo lagi sa Ephesians 5, pagdating sa pamumuno, laging kalakip ay pag-ibig. Bakit? Pagdating sa Genesis, tinuro yung sinasabi ng love your wife. Tapos sa Genesis din sinabi, yung sinasabi nga, yung babae, yung desire niya. Okay, balikan natin. Sa Genesis. Paano na ni-reiterate ng Lord
yung role ng babae at lalaki. Sabi niya ng verse 70 sa Genesis 17, Genesis 3:17. Sabi niya kay Adam, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it, cursed is the ground because of you. Ano ibig sabihin nun? Yung leniency ng lalaki at yung pagpapabaya ng lalaki na manguna ang babae, it's a false humility. It's leniency. It's still a disobedience. Ang consequence niyan, kasalanan. Sabi, in pain you shall eat of it all the days of your life. So makita mo yung consequence ng sin ng lalaki, yung kanyang leniency, yung kanyang false humility, babae ang nangunguna. Still, it's not love. It's not anchored in love. Kaya makita mo, kaya nagkaroon ng parusa. Kaya yung lupa namin katabi dun, wala pang isang buwan, ang taas na naman ng damo eh. Hindi na naman makita yung bakod eh. Resulta yan ng kasalanan. Yung nangyayari niya yung baha. Resulta yan ng kasalanan, natural and artificial. Yung earthquake, resulta yan ng kasalanan. Yung global warming, resulta yan ng kasalanan. Yung nangyayari sa atin ngayon, hindi natin pwedeng tanongin ng Diyos. Yan ay resulta ng kasalanan. You cannot mock God. It comes from within. It comes from us. So paano rin binanggit ng babae? Ang sabi sa babae, verse 16, to the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing, in pain you shall bring forth children. So ibig sabihin before, gaya ng mga manok, mga anak yan, hindi yan nahihirapan. Yung mga hindi ka lang maririnig na dyan, pain dyan sa mga hayop na nanganganak. Ganun dapat ang mga babae. Normal lang, mag-aano lang yan, mag-expand lang yan, pero walang pain. So ibig sabihin, it is a possible consequence. Ang sabi rito, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So, ibig sabihin, from the very beginning, yung desire ng babae na tagisan, makipagpantayan sa lalaki, or umigit pa, it's a natural desire sa babae na naging cause ng kanyang pagkakasala. Simulat sa pool, ganun na ang babae, nakikipagkumpitensya sa lalaki. It's a natural desire. Kaya sabi, your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. So, ibig sabihin, inuturo pa rin na dapat manguna ang lalaki sa babae. Kahit na ganito ang iyong desire, kailangan mo pa rin magpasakop sa lalaki. Kaya makita mo sa Ephesians 5, kailangan ng pag-rule sa babae, ang pag-lead sa babae, nandun yung pag-ibig. Kasi pag wala yung pag-ibig, it's a tyranny. It's tyrannic. Tapos ano pa ang hamon sa atin? Letting woman rules is a false humility. At yan po ay disobedience that leads to unbelief in His Word. Unbelief po sa Kanyang salita pag hindi natin sinusunod yung sinasabing authority. Alam nyo, maraming churches po ngayon. Kaya merong woman pastor, woman preacher. Yan po ay hindi po
hindi po kaakibat ng nangyayari sa society. Ang society po natin ngayon, bakit maraming babaeng na ano lang? Kasi ayaw na po ng lalaki ng responsibility. Yung sinasabi ni Joe de Leon na ano lang, marami na pong ganyan. Kasi ang lalaki po ayaw po ng responsibility, pero gusto niyang makinabang, pero ayaw niya ng responsibilidad. Tinatakbuhan ng babae. Ganyan din po ang nangyayari sa churches ngayon. Kaya maraming mga babaeng nangunguna sa iglesia kasi ayaw ng manguna ng lalaki, ayaw ng responsibilidad. Eh sa kanya binigay yung responsibility. Pero ayaw niya nang hawakan, kaya ang babae, siya ang hawak. Pero still, magkakaroon ng resulta ng chaos sa society and even sa church. Gaya na sinasabi ko, bakit mayroong mga homo? Kasi sa bahay pa lang, nakikita nila, lenient ang kanilang tatay. Kaya it's either na maging tomboy or maging bakla ang mga anak nila. Kasi ito yung nakikita nila. Bata pa lang siya. Kumbaga sa yung suot ng lalaki, bakya. Tapos ang suot ng nanay, sapatos. Hindi po literal yan ha. Sinasabi ko lang yung role nila. Nagko-cross-dress yung nanay at tatay. Kaya makita mo, naguguluhan. Tapos pag ito naging idol niya, nagiging half-breed siya ngayon. Kalahating lalaki, kalahating babae. Kasi yun yung nakikita eh. Yun yung nakikita nila. Kaya sabi nga, walang doktor na magsasabi na merong genes ng pagiging homo. Wala. Walang ginawa ang Diyos na ganun. Ang nangyari lang yan, yung resulta ng kasalanan, nagkaroon ng chaos sa society, even sa church. Ang gusto ng Diyos, lalaki ang mamumuno. Ang lalaki, mga timi. Inaya nila yung mga babaeng manguna. Ayaw na responsibilidad. Tinatakbuhan. Sila yung merong atang ng responsibilidad. Kaya sabi nga sa inyo, yung single blessedness, meron niyang gift, celibacy. At ang purpose na celibacy, para mas malawak ang kanyang pagkilos at paggawa sa ubasan ng Diyos. Pero kung sinasabi mong meron kang gift, tapos wala ka namang gawain na malawak, ikaw lang nagsasabi niya meron kang gift. Kasi ang purpose ng gift, para mas lalo may strengthen at mapalawak ang gawain ng tao na yun pagdating sa Panginoon. That's the purpose. Yung sinasabi ng boksingero na si Evander Holyfield, ano ba yung sa Philippians? I can do all things through Christ who strengthens me. No, ang purpose ng gawain din. Hindi yung gawain sa boxing. Philippians 4:13, I can do all things. Hindi yun ang gamit nun. Ang gamit nun sa gawain. Sabi ni Pablo, I can do all things. Ito yung mga struggles. Mali ang gamit nila sa 4:13. Nagta-drive ka, I can do all things. Meron ka nandun ka sa trabaho, ang hirap ng trabaho mo, I can do all things. Hindi yun ang gamit nun. Gina-justify mo lang yung kasalanan mo ng salita ng Diyos. Meron pong gumagamit niya mga politiko. Ginagamit ng scripture, i-justify yung kanyang maling ginagawa. At pagdating sa loob ng bahay, pag hindi natin itinuro yung turo ng Biblia, makikita nyo, even yung mga anak natin, walang preparation pagpasok sa pagkaasawa. Magkaasawa ka, tuturuan ka po, pinakamatagal na yung 4 weeks na marital counseling seminar. 4 weeks. Sino magkakaroon ng successful na marriage dun? Unless, martir ang babae. Martir. At masokista pa ang babae. Unless. Pero mo tuturuan mo yung anak
na ikakasal ng 4 weeks. Marital counseling. Yung trabaho ng magulang in preparation sa bata na ituro ang pagpasok sa marriage. Yung role. Kaya makita mo, ang daming consequence ng society ngayon dahil sa kapabayaan ng mismong mga Kristiyano. Hindi sila nagbe-breed ng rooted sa Scripture. So let's start to learn and teach our children paano papasok sa biblical marriage. Hindi yung pagdating sa pag-aasawa, doon pa lang sila tuturuan namang hindi naman aral sa Biblia. Maraming kinasal sa West, ang magtuturo, mayor, may ibang asawa, may kabit, magtuturo ng marriage counseling. Hindi magtuturo ng biblical marriage counseling ang mga mayor, ang mga governor, ang mga kapitan ng barko. Ang tuturo lang nila, yung philosophies lang, ideologies. Pero when it comes to biblical teaching, wala. Anong magiging resulta ng mga kabataan at society ngayon kung hindi sa rooted ng Scripture? What you can expect? Hindi sila naturuan ng biblical manhood. Hindi sila naturuan ng biblical womanhood. Dahil sa kapabayaan. Bakit daw dumadami ang mga homo, LGBT? Kapabayaan. Hindi niya pwedeng ituturo ang genes. Hindi niya pwedeng ituro ang Diyos. Pagdating sa gender, meron po tayong assignment simulat sa pool pa lang. Hindi yan pinipili ang maging lalaki at maging babae. Doon pa lang sa umpisa, meron na yung assignment. Worldly principles and philosophies are radically deviates from the biblical principles of womanhood and manhood. Dinadaya tayo ng mundo na to when it's come to gender equality, LGBT principles. Sino magtuturo niyan kahit magaling pa sa magsalita? Rooted ba sa biblical principles? No. Rooted siya sa itinuro ng mundo na to, yung sinasabing elementary principles of this world. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Pride of life. Yun yung hamon sa atin. Ang dami nating pagkakataon na ginagampanan dapat, pero hindi. Kaya ako hindi ko masisi bakit mayroong mga women preachers and pastors. Dahil mga kimi ang mga lalaki ayaw magtrabaho. Alam niyo ba, next week, church order, even prayer, it must be led by men. Lalo na sa church context. Led by men. Even sa prayer. Dahil sa kapabayaan, kaya pumapasok ang maling prinsipyo. Okay. As a conclusion, what we see in Old Testament and New Testament are only a description of women of faith which commends their exemplary as a biblical womanhood, but not a prescription or a command for them to rule over men or in the church. John MacArthur said, "Women may be highly gifted teachers and leaders, but those gifts are not to be exercised over men in the context of the church." That is true not because women are spiritually inferior to men, but because God's law commands it. It has ordained order in His creation
It's Creation Monday. An order that reflects His own nature and therefore should be reflected in His church. Anyone ignoring or rejecting God's order then weakens the church and dishonors Him, sabi ni John MacArthur. It's purely a disobedience. It is a dishonor to Him. It's a dishonor unto God. And it weakens the church. Anyone ignoring or rejecting God's order. Napakalinaw po ng tinuturo when it comes to Creation Monday. Tinuro na sa Colossians, huwag nating hawakan ng human traditions and philosophies because it will weaken the church and dishonor God. So sana patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos para alam po natin kung ano yung ginagalawan natin. It must be guided by the Scripture. At kung manalangin. Nakilala Ama, kami po'y patuloy na pagpasalamat sa inyo sa araw na ito. Minabuti nyo ng basa sa amin ay patuloy na makanig kayo sa inyong salita. Patuloy na magliwanag ang aming isipan patungkol sa inyong salita. Tunay nga na ang prinsipyo nyo ay pangwalang hanggan. Kaya siya lang ang tanging namin pwedeng panghawakan habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Kayo lang po ang katotohanan at ang katotohanan na yan na hindi namin pwedeng baliwalain, ipagpalit at ikumpara sa turo ng mundo na to na nandadaya sa bawat isa sa amin. Kaya tunay nga, O Diyos, na patuloy nawa na lukupan nyo kami ng inyong banal spirito upang kami po ay patuloy na lumakad sa liwanag na inyong salita. Upang sa ganon, sa namang oras na kayo po ay bumalik, mabutan yung bawat isa sa amin na mabutan dapat na nagiging pagdakas. Ito po ang kami sa pagdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.